So alam nyo mga sangkay, sobrang higpit po ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga sasakyan sa EDSA. Talagang bawal po ang boss. Bawal ang kahit na sinong maangas sa EDSA, kahit pa po isang opisyal ng pamahalaan. At ito mga sangkay, mula po mismo sa US Embassy, isa pong opisyal ng Amerika mga sangkay na nagtatrabaho po doon sa US Embassy ang nasita mga sangkay at tinikitan dahil po dumaan sa busway. Hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan, and I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? Ito, pag-usapan po natin. Itong isang, hindi ko alam, Amerikano ba ito mga sangkay? Alamin po natin, natikitan daw po na taga-US Embassy daw po ito. No? Dumaan daw kasi doon sa busway. Naku, ilang beses na po may nasita dyan. Diba, kahit nga po mga senador, hindi umuubra dyan eh. Kasi yun po yung utos ng presidente, bawal lang palusutin ng kahit na sino eh. Oh, mukhang mas mahigpit pa nga po itong si PBBM ngayon pagdating sa kalsada, no, kaysa sa mga nauna. Anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Road to 2 million subscribers na po tayo. So sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at nais nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Alright? Nagkakaintindihan ba tayo, mga sangkay? Ngayon, sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay dyan na nanonood. Okay guys, ito na. Ratsada na po tayo. Ito pong sasakyan daw po. Mula daw po ito sa US Embassy. Ewan ko kung ito ba ay Pinoy or, well, tingnan po natin. Sir, we're going to have to report this to the U.S. Embassy. Sinita ng mga enforcer ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang itim na SUV na ito dahil sa pagdaan sa EDSA busway sa bahagi ng Ortiga sa Pasig kahapon. Ayan mga sangkay, sinasabi natin. No, wala na nga pong boss sa kalsada. Hindi porket opisyal ka, bigla kang lulusot doon. May mga ganyan, di ba? Nung hindi pa po mahigpit ang pamahalaan, inaabuso po yung busway. Idaanan lamang po yun ng mga karusel eh. Tapos dinadaanan po nito mga lokong mga siga sa kalsada. O ngayon, huli kayo. Lula ng SUV ang mga tauhan ng US Embassy. Mga tauhan pa ng US Embassy. Yung sakay. Hinihingi ng SAIC ang lisensya ng driver, pero sa halip, passport ang ipinakita nito at nagpakilalang mula sa US Embassy sa Maynila. Piniktura ng SAIC ang passport ng driver para magamit ang detalye nito sa pag-i-issue ng Temporary Operator's Permit o violation ticket. Dahil dito isang Amerikano ang lumabas sa sasakyan. Ayan na. Sige, tingnan natin kung uubra. At iginiit na labag sa international law ang ginawa ng mga SAIC enforcer. International law? Ano ka? Anak ng toko ay paggigiitan pa yung international law? Nasa Pilipinas ka, oy. Na pagkuha ng personal na detalye ng driver. Inakusahang ibebenta ng mga SAIC enforcer sa mga Chinese spy ang picture ng passport ng Amerikanong driver. You know what he could do? He could sell the picture of the passport to the Chinese spy. Pagtalo pa eh, no? Ewan ko kung nagkomento na po dito si PBBM, no? Pero ito kasi yung utos ng presidente natin. Bawal po yung mga siga sa kalsada, kahit pa sino kayo dyan. Talagang may kalalagyan kayo. Who were helping China arrest. How do we know he's not going to do that? Dinamay pa po yung China. Ako, mga sangkay, wala naman akong ano dyan. Anong problema nila sa China? Sumuway nga po sila sa sa batas sa kalsada. Is this his personal phone or work phone? Personal phone. His personal phone that he could sell to the Chinese spies. How do we know he doesn't talk to the Chinese on the personal phone? Sa isa pang video, maririnig naman na nakiusap ang miyembro ng Philippine National Police na kung maaari ay pagbigyan ng makadaan ang mga tauhan ng US Embassy. Request ni Chief PNP na kung pwede pagbigyan na lang muna kung nga nagtitrade ng hot at saka matindi na yung banat sa inyo sa social media. So, pwede naman mag-operate pero yung during may patakaran kasi kanila.
rush hour, hindi kami nag-ooperate talaga kasi Okay. puro batak lang talaga kami. Sa huli ayon sa SAIC na isyuhan pa rin ng ticket ang driver ng Natikitan pa rin. Alam mo, lulusot ka. SUV. Iginiit din ng ahensya na nakipag-usap ng profesional ang kanilang mga tauhan at na ayon sa protocol ang kanilang ginawang panguhuli. Oo, akala nila, makakalusot sila sa mga enforcer ngayon. Ngayon, mga sangkay, bawal na po yung boss-boss sa kalsada, oy. Sa opisyal na pahayag naman ng US Embassy, sinabi nitong nakarating sa kanila ang impormasyon at ipinag-utos sa kanilang mga tauhan na sumunod sa mga batas ng Pilipinas. Ayan ang sinasabi ko, mga sangkay. Yabang pa nung una, no? Eto, meron pong video niyan, O, tingnan po natin ito. Sir, we're gonna have to report this to the U.S. Embassy. If we can handle it through PMB, that's okay. Tingnan po natin anong nangyari. If we have to report it to U.S. Embassy, we're gonna make an official diplomatic that he is threatening to steal U.S. diplomatic material. That's what he threatened. So I don't want to do that. So I would like to just handle this through PMP. We're going to Camp Rame. You can escort us to Camp Rame right now. That's who we're going to meet. So if we could just finish this, so it stays low, Buti na videoan, no? that'll be much better. You don't have to give it to us. I don't want your personal information. All I ask, you give it to the PFP general, and he will follow up. Not me, not us. Yeah, it's not us. It's for him. I don't want the U.S. involved, but his threat, which is hostile, Ayaw niya ma-involve yung Amerika. Yung ginawa nila na violation, di ba? Talaga matadamay po sila dyan. and illegal to confiscate diplomatic passport. Illegal patuloy yung panguhuli sa kanila. Lalo-lalo pag yung pagkumpis ka sa ID niya. Passport ka ang binigay. So, ayan, mga sangkay. That's a violation of international law, man. Mga siga kayo, You said you were taking Right, it. Hurley, you said you were threatened. confiscating it. Okay, then you threatened. You admit it. I don't want because. You admit that you threatened to violate law. So I don't want to take this to the U.S. Embassy and they have to take it further. We're going to Camp Rame. You could escort us to Camp Rame. Then you could talk to the general directly. If you don't want to talk to him on the phone. I ask you to escort us then. But I don't want your personal information, but I don't want him to threaten violation of international law. Violation na daw po yun sa international law. This could be settled right now if you just talk to the general. It's done if you just talk to the general. That's it. Siga, no? It can be settled right now in less than a minute if you just talk to the general. And then we can move on. Otherwise, we're going to have to... Ayaw lumabang sa ayaw nilang You just need to have a quick conversation with him. Otherwise, we're going to have to go through the process of talking to the U.S. Embassy. It's a lot more work. Kasi yun naman kasi ang proseso niyo, sir. Yung po ang proseso natin, kasi wala ang like it. Kasi hirapan mo. So, sir, is LTR supposed to threaten U.S. Embassy like this and steal property? not Yeah, that's what he wanted to do. He tried to confiscate my diplomatic passport, which is I need to live and work here. Wala silang naibibigay na ID. So, passport lang. Ewan ko kung ano po ang magiging dyan, mga sangkay. Pero yun nga, yun sa report, natikitan pa rin. That's not acceptable. I understand, but he wanted to confiscate it. That's what he said. He's holding on to it until we talk to him and raise this issue. That's just Okay. No, but that's Will specific. you talk to the... Uy, hindi mga sangkay, hindi ang pagkakalam po hindi labag sa batas ang makumpiska ang passport. 'Di ba pag nasa ibang bansa tayo, kapag mayroon tayong mali sa mga otoridad nila doon, kinukumpiska naman talaga yung passport, 'di ba? Dito sa Pilipinas ganun din, kung mayroong kang violation, ganun talaga. This is why I want to go to Intelligence Group Chief of PFP. This is listen. You know what he could do? He could sell the picture of the passport to the Chinese. Ibebenta daw po yung picture ng passport niya sa mga Chinese. Loko-loko talaga tong kanong to Spies who were helping China arrest. How do we know he's yan? Gawa-gawa ng kwento. not going to do that? Is this his personal phone or work phone?
Personal phone. The auditor. His personal phone that he could sell to the Chinese spies. Nambira kayo. And now you're Mga loko-loko talaga kayo, mga kanuhudin kayo, no? going to cause a problem Ginamit pa yung China para lamang po makalusot. between the U.S., the Philippines, and the Chinese. Why would you use personal phone? You should use work phone. How do we know he doesn't talk to the Chinese on the personal phone? Sir, sir, kaya yung kausapin niyo na lang po si General daw. Sabihin niyo na lang na hindi na lang. Hindi naman Okay, so ito po ang nangyari mga sangkay, no? Hindi po sila basta-basta pinalusot, tinikitan pa rin. Wala silang nagawa. Eh, ganun talaga, mga sangkay. Mas mahigpit ngayon si PBBM sa kalsada. Kayo, mga sangkay, ano po ang inyong opinion sa pangyayaring ito? I-comment nyo lamang po sa ibaba. Meron po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Mga sangkay, dito magaganda yung content natin patungkol sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.